Kapapasok lang pong balita, isang Pilipinang drug mule ang nakatakdang bitayin sa China sa susunod na linggo. Ayon mismo kay Vice President Jejomar Binay. Para sa detalye, may news to go si John Consulta. John. Iyasawi, isang Pilipina nga ang nakatakdang bitayin sa susunod na linggo. Ito'y sa bansang China matapos nga magtangkang magpasok ng illegal na drogang heroin. Ayon sa ating impormasyong nakalap mula sa tanggapan ng Office of the Vice President ay nagkaroon na ng memo na pinadala itong Department of Foreign Affairs sa Office of the President o sa tanggapan ni Pangulong Noynoy Aquino para irekomenda ang pag-apila dito nga sa naging desisyon na ibinaba laban sa ating kababayang Pinay na nakatakdang bitayin. At sa kanilang rekomendasyon ay hinihiling nila na ipadala itong si Vice President Jejomar Binay para personal na dalhin itong sulat para iapila ang kaso nga nitong ating kababayan at ito'y ilapit sa Supreme Court ng China. Sa ating impormasyon nakuha pa, Howie, January 2011 nang nahuli itong ating kababayan na nagtangkang magpuslit niya ng mahigit sa 12 kilo ng heroin sa ilalim ng batas ng China. Ay ito ay pasok na Howie doon sa kaso nga nila ng death sentence. At sa ating pagkakaalam ay patuloy na rin ang sinisikap ngayon na kumuha pa ng iba pa mga detalye kaugnay dito sa kasong kinasangkutan nga ng ating kababayan. So sa mga oras na ito, Howie, ay patuloy itong lahat ng pagkatangka ng ating pamahalaan para masikapin na maiapila itong kababayan nating nakatakdang bitayin sa susunod na linggo, Howie. John, may detalye ka pa ba ukol doon sa paghuli doon dito sa drug mule? Sabi mo may nahuli siyang may 12 kilong heroin, no? Paano niya sinubukang ipuslit ito sa China? Sa ating impormasyon na kuha, Howie, meron siyang kasama na lalaki nung siya ay nahuli noong January 2011 sa isang probinsya malapit sa Shanghai. At doon sa kanilang pagkaka-account, doon nga nakuha nga itong mahigit 12 kilo ng heroin. At doon nga sa ating pagkakaalam, sa ilalim ng Chinese Criminal Code ay magdala ka lamang ng 50 gramo ng ipinagbabawal na gamot ay pasok ka na kagad doon sa death sentence nila na kadalasan sinasagawa via lethal injection. So wala pa tayong iba pang impormasyon doon sa kung saan paano ipinasok at sa papaanong paraan na tinangkang ipuslit. Pero ang maliwanag dito, Howie, ay nagbaba na nga ng abiso itong pamahalaan ng China na tuloy na itong pagbibitay nga sa ating kababayan sa susunod na linggo, Howie. So ibig sabihin na ipasok na ng babae ang heroin sa China at sa may bandang Shanghai na siya nahuli? Tama yun, Howie, sa isang probinsya malapit sa Shanghai yung ating impormasyon nakalap. At isa nga sa kanila talagang pinabantayan ay itong ang pagpapasok ng illegal na droga sa kanilang bansa. Kung kaya't sa ilalim ng kanilang batas, Howie, ay talagang death by possibly by lethal injection itong sasapitin nga ng ating kababayan. So balit patuloy na nagsusumikap ngayon itong ating Department of Foreign Affairs para maiapila pa rin itong buhay ng ating kababayan, Howie. John, sinabi mo may kasamang lalaki itong nahuli. Nahuli rin ba yung lalaki at ang lalaking ito ay Pilipino rin? Tama ka doon, Howie, no? Kasama din siya sa mga naaresto. Pero doon sa ating pagkakalam, wala pa tayo nakukuhang petsa kung kailan din ang schedule ng kanyang pagbitay. Ang maliwanag, Howie, mayroon lamang pinal na confirmation ng pagpapataw nga ng itong death penalty ay para lamang dito sa Pilipina na nahuli kasama itong lalaking ito. At patuloy nating sisikapin makakuha pa ng karagdagang impormasyon kaugnay dito sa pagkatao nga ng ating kababayang nakatakdang bitayin, Howie. May bilang ba tayo ng mga Pilipinong nasa death row sa China? Yan pa yung isa nating kinukuha na, Howie, na impormasyon. Pero ang kung matatandaan mo, Howie, nitong nakaraang taong 2011, hindi bababa sa 4 na ating mga kababayan ang nabitay. Yung unang batch, yung 3 na mga magkakasabay, kasama nga dito
sina Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva at saka si Elizabeth Batain. At ito nangyari noong March 30, 2011. Samantalang dito naman sa may nung tungtong naman ang December 2011 ay isa pa rin nating kababayan, isang 35-year-old na Pilipino ang siya ring pinatawan ng parusang kamatayan dahil pa rin sa pagpupuslit ng illegal na droga. Kahit patuloy pa rin itong apela ng ating mga opisyal, partikular ng DFA sa ating mga kababayan na huwag papayag na magbibitbit ng anumang gamit papasok sa bansang kanilang patutunguhan, lalo na dito sa China na napakahigpit talaga ng kanilang batas laban sa drug trafficking dahil siguradong matinding pagpapataw ng parusa ang kanilang maaaring makuha sa oras na mahuli ng mga otoridad. Howie. Okay, maraming salamat, John Consulta.